Nagaganap ang Ghost Month sa ikapatong lunar month ng Chinese calendar kung saan nagaganap ang Hungry Ghost Festival sa kalagitnaan ng panahong iyon. Sa kulturang Chino, pinaniniwala ang bukas sa mga pintuan ng impyerno sa buwang ito. Ang mga multo ay maaaring gumala sa mundo ng buhay at ang mga espiritu ng namatay ng mga ninuno ay maaaring bumalik upang bisitahin ang mga buhay. Naniniwala ka man o hindi, narito ang ilang mahalagang petsa at kaganapan na dapat tandaan sa panahong ito. Paalala lamang na ang lahat ng mga petsa na babanggitin dito ay para lamang sa 2023. Ano naman ang mga dapat mong gawin sa katapusan ng Ghost Month? Alamin mo na sa video na ito. Kung ngayon mo palang nabisita ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-share at isubscribe mo na din ang channel na ito. Huwag din kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. At tinamunang isa-isahin ang mga pangunahing kaganapan sa Ghost Month. Una, ang gabi bago ang unang araw ng Ghost Month, ito ay ang Agosto 15, upang markahan ang pagbubukas sa mga pintuan ng impyerno at langit. Ang mga tao ay maghahanda ng mga handog na pagkain at magsusunog ng insenso, kandila at joss paper na kilala rin bilang papel na pera. Habang ang parehong mabubuti at masasamang espiritu ay pinaniniwala ang magsisimulang makapasok sa mundo nating mga buhay. Ang mga handog na ito ay para payapain ang mga gumagala na multo at manalangin para sa kaligtasan. Bagaman ang mga handog ay magkakaiba sa bawat pamilya, sa pangkalahatan ay may kasama itong tsaa, dahon, mani, candy at prutas tulad ng mga dalandana, sumasagisag sa swerte. Ang ilan ay maaaring maghanda ng higit pang tradisyonal na mga bagay tulad ng hilaw na kanin, hilaw na noodles at rice wine para sa mga gutom na multo. Upang panatilihin ang mga bagay-bagay na simple, ang mga tindahan na nagbebenta ng insenso ay nakagawa din ng mga package deal na binubuo ng joss paper at mga simpleng handog na pagkain tulad ng tsaa at candy. Pangalawa, ang Hungry Ghost Festival, Agosto 30. Ang Hungry Ghost Festival, isang tradisyonal na Taoist at Buddhist festival, ay natatak sa ika-15 araw ng Ghost Month. Ito ay minarkahan ng peak ng buwan kung kailan pinaniniwalaan na ang lahat ng mga espiritu ay ganap ng nasa mundo ng mga buhay. Ang mga selebrasyon ay nagiging mas detalyado sa panahong ito tulad ng pagdaraos ng mga kapistahan at mga templo. Ito rin ang araw kung kailan maghahanda ang mga tao ng mesa ng pagkain para sa mga bumibisitang espiritu ng mga ninuno. Kasama sa mga handog na pagkain, mga mangkok ng nilutong kanin at mga ulam na pinaniniwalaang kinagigiliwan ng mga ninuno. Para sa mas masaganang pagkain, ang ilan ay maaaring magdagdag ng inihaw na manok at inihaw na baboy. Ang tinatawag na watke, ang Chinese steamed cake na sumasagisag sa kasaganaan, ay maaari ding ihandog. Habang ang mga tao ay karaniwang nagsusunog ng insenso at joss paper para sa kanilang namatay na mga ninuno sa araw na ito. Ang ilan ay maaari ring magsunog ng mga replika ng papel. Kabilang dito ang mga replika ng relo, alahas, mararangyang villa, sports car at damit. Ang mas modernong mga bagay na papel na may replika ay nagtatampok ng teknolohiya tulad ng mga laptop at mobile phone. Ang mga handog na ito ay katulad ng sa Qingming Festival. Pangatlo, mga pagtatanghal sa Getay. Isa sa pinakamahalagang aktibidad sa buwan ng Ghost Month ay ang Getay, na literal na nangangahulugang yugto ng kanta. Ito ay isang makulay na live na pagtatanghal na hindi lamang tatangkilikin ng mga tao, kundi pati na rin ang mga espiritu na nag-o-occupy o umuupo sa unang hanay na mga upuan sa teatro.
Tandaang huwag maupo sa unang hanay na ito kahit na ito ay walang laman. Bagamat ang mga pagtatanghal ng getay ay karaniwang para sa Ghost Month, ang mga ito ay lumalampas din minsan sa buwan. Dati kapag may pandemic, may mga paghihigpit dahil sa COVID-19, nag-online pa ang getay. At ang pang-apat, sa huling araw naman ng Ghost Month, at ito ay sa Setyembre 14, 2023. Ang huling araw ng Ghost Month ay kung kailan ang lahat ng mga espiritu ay pinaniniwalaang babalik sa kanilang pinanggalingan upang mabigyan sila ng tamang pagpapaalis dito sa mundo ng mga buhay. Ang mga tao ay maghahanda ng mga handog na pagkain at magsusunog muli ng insenso at joss paper. Huwag kalimutan na samahan ito ng panalangin para sa kanila. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.